malikhaing o paraan ng pagsasalita. At ang pangalawa ay makikilala at maipakilala ng mga mag-aaral ang kanilang kapareha at maipakita ang pagkipagtulungan at pagkamalikhain sa role play. At ang panghuli ay mahubog ang tiwala sa sarili at mapahalagahan ang kahalagahan ng komunikasyon at makro-kasanayan sa iba't ibang gawain pang-paaralan. Ngayon, naintindihan lang ba ang mga layunin? Oo! Ngayon ay may inihanda akong mga gawain. Isang gawain para sa individual, isa para sa pangdalawahan at ang huli sa pangkatang gawain. Ngunit, ang unang ipapagawa sa inyo ay sa individual na gawain. At ako muna ang magbabasa ng panuto para sa unang o sa individual na gawain. Panuto. Gumawa ng maikling tula o spoken poetry na may 1 hanggang 2 linya na may tema kahalagahan ng pagsasalita. Isa-isa itong ipapakita ng bawat mag-aral ang kanyang tula o spoken poetry sa harap ng klase. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paggawa. At dapat yung tandaan, gamitin ang tamang bigkas, malinaw na boses at angkop na emosyon sa pagsasalita upang magkaroon kayo ng mataas na marka. Malinaw lang ba? Opo. Ngayon ay aking nang ibibigay ang mga gawain. Ngayon ay may inilaan akong espasyo sa likod para dyan yung isulat ang inyong mga tula. At ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Mayroon na lamang kayong nalalabing 3 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto ay pipili lamang ako ng isang mag-aaral na magrepresenta dito sa harap. Ngayon, tapos na ba ang lahat? Oo. Kung tapos na, ay ipasa ang papel dito sa harap. Presentasyon, ang aking napili na mag-aaral na siyang magpe-presenta dito sa harap ay maaaring bang anyayahan si Binibining Generosa para basahin ang kanyang tula.
isang kulay. Kulay para magkaroon ko ng ang pagsasalita ay mahalaga tungo sa boses ng pinabukas. Yan lang po. Maraming salamat. At napakasya naman ni Binibining Generosa. Kahit sa maikling oras na aking inilaan ay naipresenta niya pa rin ito ng maayos. Kaya bigyan natin ng isang magaling clap si Binibining Generosa. Alam niyo ba ang magaling clap? Ganito lang yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, gawin natin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Ngayon naman ay may inihanda ako para sa pang-pares na gawain. At nais ko muna kayo pumili ng inyong mga kapareha. Nakapili na ba ng kapareha? Oo. Huwag kayong mag-alala sapagkat madali lang itong gawin. Ngayon ay ibibigay ko muna ang aking mga inihandang gawain. At maaari ko bang anyayahan si Binibining Bailoses na basahin ang panuto? Yung nilagyan ko po ng kahon? Yan po ang yung gagawin. Ang partner introduction. Panuto, bumuo ng pares. Pangalawa, mag-interviewhan kayo tungkol sa mga sumusunod na impormasyon. Pangalan, paboritong bagay o gawain, pangarap sa buhay. Isulat ang mga sagot na ng iyong kapareha. Pagkatapos ng interview, ikaw ang magpapakilala sa iyong kapareha sa harap ng klase gamit ang nakalap na impormasyon. Ngayon, malinaw lang ba ang panuto? Opo, Binibining. At mayroon din kayong 5 minuto para gawin iyan. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito ay pipili ako ng 2 pares para magpe-presenta dito sa harap. Mayroon lang kayo 3 minuto. Ngayon, tapos na ba ang lahat? Binibining ko ay at binibining cry. Tapos na ba kayo? Ngayon, para tuhayan ang presentasyon, ay una kong tatawagin sina Binibining Bailoses at Binibining Ricondo para magpresenta dito sa harap. At dapat magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina ay in-interview ko siya tungkol sa kanyang informasyon sa kanyang sarili. Una ay ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay si Ana Jean Bailoses at ang paboritong bagay o gawin ni Ana Jean ay kumain at matulog. Ang kanyang pangarap sa buhay ay maging
lamang po at maraming salamat. Napakahusay naman. Bigyan din natin ng magaling club, si Binibining Riconda at si Binibining Bailoses. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Kayo naman ay inaanyayahan ko si Binibining Koino at Binibining Oray na pumunta dito sa harap upang ipresenta ang kanila nakalap na impormasyon tungkol sa kanilang kapareha. Magandang hapon sa lahat. Base sa aming mga interviewhan, in-interview ko si Binibining Oray. Ang pangalan niya ay Rafaela O. Oray. Ang kanyang paboritong bagay na gawin ay maghugas ng pinggan at ang pangarap niya sa buhay ay maging mabuting guro. Yun lang. Napakahusay naman. At ngayon, ay bigyan natin ng isang A club, sina Binibining Koino at Binibining Oray. Alam niyo ba ang A club? Ganito lang yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sige, gawin natin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon wala bang katanungan para sa pang-individual at pares na gawain? At para sa panghuling gawain, ito ay isang pangkada gawain. At hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ngayon, sila Binibining Koino, Binibining Oray, at Binibining Bailoses ay ang unang pangkat. At para sa pangalawang pangkat ay sila Binibining Ricardo, Binibining Generosa, at Binibining Amada. At narito ang dapat ninyong gawin. Ngayon ay maaari ko bang anyayahan si Binibining Amada na basahin ang panuto? Para sa ating panuto, bumuo ng grupo na may 3 at 5 o higit pang miyembro. Pangalawa, pumili ng sitwasyon mula sa grupo. At ang panghuli naman ay ipaganap ang eksena sa loob ng 1 at 2 minuto gamit ang malinaw na salita, tamang bigkas at kumpiyansa. Maraming salamat, Binibining Amada. At narito ang eksena na dapat ninyong gawin. Sa loob ng silid-aralan, tinuturo ng guro ang kahalagahan ng malinaw at maayos na pagsasalita. Ngayon, naintindihan lang ba ang ating eksena? Opo. Binibining Generosa? Sa loob ng silid-aralan, tinuturo ng guro ang kahalagahan ng malinaw at maayos na pagsasalita. Kumbaga, ganito yung gagawin. Nasa loob kayo ng isang silid-aralan at may guro na nagtuturo na siya kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasalita. At ipepresenta niyo ito sa pamamagitan ng pagganap o isang role play. Ngayon, malinaw lang ba? At bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa paggawa nito.
Meron na lamang kayong nalalapig 3 minuto para sa paghahanda. Ngayon, handa na ba magpresenta ang lahat? Opo. Kung gayon, ay magsisimula tayo sa unang pangkat na sina Binibining Koino, Binibining Oray at Binibining Bailoses para sa kanilang ginawang pagganapo role play. Ngayon, maaari na kayong pumunta dito sa harap. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ang unang pangkat. At naway kayo masiyahan sa aming isasadula sa mga pangkat. Ngayon ay sisimula na natin. Binibining ko ino. Kuino! Ano mangyari? Aray, Kuino, ano ba? Sabi niya ba ako? Tama ba? Hindi! Yung ganun, napakaganda mo. Ang ibig kong sabihin nun. Hindi pangit. Dapat kasi nagsasalita ka ng malinaw. Ay, pasensya na. Napakaganda mo. Yung ganun. Dapat nagsasalita ka ng malinaw. Pasensya na po. Kaya, yan ang kahalagahan ng pagsasalita. Sapagkat kapag kayo ay hindi marunong magsalita, hindi tayo magkakaintindi. Yun lamang po. Maraming salamat. Napakagaling naman ang unang pangkat at talagang nasiglaan kami habang kami ay nanonood. Kaya bigyan natin ng isang very good clap ang unang pangkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon naman ay tunghayan natin ang pangalawang pangkat. Ano naman kaya ang kanilang gagawin? Ngayon, tunghayan natin ang pangalawang pangkat. May mga katanungan ba kayo hinggil sa ating topiko ngayong hapon? Bakit hindi kayo nagsasalita? Dapat kayo ay, kung meron kayong mga katanungan, dapat kayo magsalita para kung tayo ay may gagawin na activity mamaya ay mas mahanda kayo sa inyong mga gawain. Nagkaintindihan na ba tayo? Opo, Binibining. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat sa inyong presentasyon at bigyan din natin ang pangalawang pangkat ng isang very good club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Dapat na palagi natin tandaan ang kahalagahan ng pagsasalita upang mas maunawaan tayo ng bawat tao. At ngayon naman, wala na ba kayong katanungan? Kung wala na, yun lamang at maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Paalam po, Binibining Bornea. Ang tatlong gawain na aking ipinagawa sa mga mag-aaral ay nagpapahiwatig ng pag-unlad sa pagtuturo ng pagsasalita. Ang unang gawain ay pinagawa ko sila ng isang tula o spoken poetry na kung saan nakakatulong ito upang makasalubong nila ang mga iba pang salita na nakakatulong sa pagbuo ng mas malinaw na pangungusap at tamang gramatika. Sa pares na gawain naman, kung saan ang aking mga mag-aaral ay pinagawa ko ng partner introduction kung saan ang kanilang pares ay kanilang ipapakilala sa pamamagitan nito mas naging epektibo ang pagkatuto ng bawat mag-aaral
sapagkat kanila talagang pag-aaralan kung paano nila ito maisasagawa ng may wastong gramatika at istruktura. At panghuling gawain ay ang pagganap o role play, na kung saan nasasanay ang bawat mag-aaral na maging malinaw ang kanilang pagsasalita, may tamang bigkas upang mas maging malinaw ang mensahe at ang pagkakaroon ng kumpiyansa. Sa pamamagitan ng tatlong gawain na ito ay naglalayo na sa pagtuturo ng pagsasalita ay dapat nakasentro ang diin at nais mong abutin sa iyong pagtuturo, kung paano mo sila papaunlarin at pag-isahin. Mula sa tatlong gawain ay napagtanto ko na ang bawat guro ay dapat na magkaroon ng iba't ibang estratehiya upang mas maraming matutuhan ang mga mag-aaral, o dito mo malalaman kung naging mas epektibo ba ang iyong pagtuturo. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka ng estratehiya kung paano kuhanin ang kanilang atensyon at kung paano sila natututo. Yun lamang po at maraming salamat.